The Philippines is an archipelago that comprises 7,641 islands, and one of them is Cebu. Cebu is a province in the Philippines consisting of the Cebu Island and many other surrounding islands. Its name's derivation has many alternative interpretation, but according to history, it was derived from the word Cebu, which means trade. It is known to be a fishing village before the Spaniards came but became industrialized through the years. It is now one of the most developed provinces in the Philippines. Cebu claims the glory of being the oldest town in the Philippines, founded by Magellan itself. So aside from Cebu's history, it is also a place that offers stunning tourist spots, and if you seek adventure, it is one of the best places to travel and visit. Kaya sa pagpapatuloy ng ating Cebu Bohol trip, ay mararanasan natin for the first time ang ATV ride. Makikita na rin natin ang sikat na chocolate hills na sa libro nating makikita. At ma-encounter ang iba't ibang uri ng hayop sa Bohol Enchanted Philippines. At syempre sa unang pagkakataon makita natin ng tarsier at maranasang tumakbo sa gitna ng man-made forest. Tara! Good morning guys! So day 3 na namin dito sa Cebu, pero ang itinerary namin for day 3 ay hindi kami dito sa Cebu, kundi pupunta kami ng Bohol. So yan po yung pupuntahan natin ngayong araw na ito at titignan natin yung mga pinagmamalaki nila sa Bohol, and now we're preparing and we have just prepared pala. We are just waiting sa driver na magpipick up sa atin, and then ihatid tayo doon sa ano bang tawag doon? Port? Doon sa may ferry. Sa port kung saan kami sasakay ng ferry boat. So, let's go and we'll see you later kapag maliwanag na. Tara! Morning, Kuya! Morning po. So guys, nandito na kami sa loob ng port. So inaantay na lang namin yung oras ng departure. Ang biyahe namin is 5:45 AM. At yung sasakyan natin ay ano na pangalan nun? Starcraft. Starcraft. So, kulay yellow at red daw sabi ng driver natin kanina. Bale, sa case namin, nakasama na yung sa tour package. So, wala na kaming babayaran dito. Ang ginawa na lang namin ay kinuha or binigay sa amin tong ticket. Pero nandito naman, kung gusto nyo mag-DIY, nandito yung presyo. Nandito yung pamasahe. So, sa terminal fee invoice nakalagay dito, may nakalagay na 25 pesos. Yan yung terminal fee invoice nila. Pero yung sa pamasahe sa ferry, ang regular is 380 pesos. Meron din silang student discount or student privilege, 323 pesos. Sa senior naman is 304 pesos. And then sa mga child, hindi lang tayo sigurado kung hanggang ilang taon ito, 285 pesos. So yan pa yung mga pamasahe sa ferry. And sa biyahe natin, orasan na lang natin dahil first time naming sasakay ng ferry at first time din namin pupunta ng Bohol.
Ayan, so kakatapos lang natin kumain. Antayin na lang natin yung ating boarding time and then update namin kayo pag nasa loob na kami ng ferry. So, tinawag na kami at exit na po kami sa gate number 6. Ay, di ko mabasurahan mo. Thank you. OMV Starcraft. So, ito yung sasakyan naming ferry, Starcrafts. So, MV Starcrafts. First time. Ayan yung sikat. Ito yung sikat naman na isa. Oh, naka na. I see. Ticket. 9 and... Eh, tingnan natin. 9. Okay, diretso. Thank you po. Nine po. Sa baba? Nine, dito, 9 tsaka 9, 10, dito. Ayan, so, dito na kami sa loob ng ferry. Anong pakiramdam mo ngayon? Wala lang. Parang nasa bus lang. Parang kami nasa bus-bus lang. Oo, dito kami sa baba. Akala namin sa taas kami para sana makita namin yung view habang bumabiyahe kami. Kasi yun yung isang magandang experience as first time na makakasakay ng ferry. Hindi mo lang siya ma-experience na sasakyan, kundi syempre makita mo rin yung dadaanan. Pero anyways, may sinasabi naman na ulitin. Uulit kami. Soon. Dito kami sa malapit sa driver. Kaya parang naamoy ko yung engine. In case pala nasasakay kayo ng ferry, maghanda kayo ng isang valid ID. Yan, kasi sa amin, pinaghanda kami ng isang valid ID, pero hindi naman chinek. In case. Pero for important purposes, magdala kayo ng isang valid ID ninyo. Dahil doon rin siguro na i-verify kung senior ka or student ka para sa mga discount na din. So, yan. Pinupuno na lang yung, hinantay na lang yung mga ibang pasahero. Tapos, biyahe na tayo, update kayo. Update namin kayo. Hindi namin may papakita yung dagat. O, Kasi pagdating dito na lang kami sa namin. lower. Padaong na kami dito Padaong sa... na, padaong na. Ano pangalan ng Tubigon? Yes. Tubigon Port
So, nandito na kami sa Bohol. Kanina lumabas kami. Kumuha ako ng video nung dagat tsaka nitong sinakyan namin. So, hopefully nakuhanan siya. At yan. Malapit na po kami bumaba. Thank you, Kuya. Thank you po. So, ayan guys. Nandito na tayo. Nakababa na tayo dito sa sinakyan nating ferry. So, si Kuya doon, nakausap namin kanina. Ang dami niyang sinasabi sa amin na lugar na pupuntahan namin. Pero ang case kasi, baka may kasama tayong ibang grupo. Hindi naman tayo naka-private tour. Hanapin na natin si Kuya na sasakyan natin at magkahatid sa atin sa mga destinations dito sa Bohol. Tara! Welcome, Bohol! Pagdating sa kanyang mga pasahero, ang probinsya sa Bohol dito nagayli sa pagpasalud sa mga kaning baboy, mga pagkakitan sa baboy, sama sa longganisa, chicharon, lechon, kumba o uban pang pagkaon isigan na rin ay kaning baboy. So, hinahanap namin si Kuya. Yes. Yung sasakyan namin dito. Baka ito. Kanina, nilapag namin yung mga gamit namin. Kasi ini-inspect nila kung merong mga produktong baboy. 1686. So, tanungin natin mamaya kung bakit kaya stricto sila sa mga ganong bagay dito sa port. Ay! Ayun. Okay. Morning. Morning po. Almusal muna kayo, diretso tayo Chocolate Hills. Almusal na lang ha. Okay, anong gusto niyo? Lutong Bahay or McDo? Makto na may misa ng kasama ko. Okay, so sa lahat Dagundo Igko. Ayan na. Mura 129. Wow. Dito po baba. Ito sa baba lang yung mga souvenir shops. Wala po sa Yes, kasi taas. po ang dami. Opo, Opo. oh, dito na. Short briefing po tayo for the ITV right now. Ay, yung mga cellphone mo. Yung Insta. Iwan ko na lang. Ay, hindi pala. Dalhin ko na lang. Iwan mo yan? Ay, iwan ko na lang. Iwan niyo na lang, Wala sir. namang... Careful po yung ulo natin, sir. So, okay na po, ma'am, sir. Ma'am po siya. Ma'am po. Okay lang po. Okay lang po, sir. Ma'am po. Ma'am? Okay. Okay, so, hello, good morning. Welcome to Bohol ATV. So, eto yung mga samples pictures natin for the trails, ma'am. Like the Quarter Moon, the Harry Potter, the Three Sister Hills, the Bird's Nest, and back view po sa Chocolate Hills natin. So, ATV po is automatic lang po siya. Gas and brake lang sa kamay. Buggy car naman po is gas and brake lang din sa paa. So, ATV prices natin, ma'am, it's 1,400 po. Isang tao lang po yan. Buggy car naman po is 2,800. Good for 2 person na po siya. Isang magdadrive tsaka isang passenger. Then, habang nagdadrive kayo, ma'am, every spot po ng trail natin, hinto kayo din magpipicture yung guide sa inyo gamit yung cellphone nyo po, ma'am. So, sino po yung gustong tigisahan and the double po? Ano po kasi yung sinabi sa amin, 30 minutes. Half ng trail lang po kayo, ma'am. So, kung half ng trail lang po kayo, ma'am, starting area kayo dito, ma'am, then end po kayo dito. So, mas yubitin po yung time nyo, ma'am. Pero depende naman po yan sa inyo. So, kung half trail lang po kayo, ma'am, is tatlong spot lang po yung mapupuntahan nyo. Etong the I Love Bohol ATV, the Bird's Nest, and eto po. So, kung lahat ng, kung full trail po kayo, ma'am, is eto talaga lahat mai-experience nyo po. Pag full trail. Yes po, ma'am.
So, Parang experience lang natin. Sana po sa inyo, ma'am. Ano, yung half lang? Mas, Kaya, baka mabitin kayo, ma'am. Sayang po, hindi niyo po mapupuntahan yung quarter mo tsaka eto po, yung Harry Potter. okay lang. Siguro. Half na lang. Half na lang. Half na lang. Half na lang po kayo. So, bale, eto yung price po natin. Yung half, ma'am, is 800 per person po. So, half lang po kayo, ma'am. Hindi na namin mapupuntahan ito. Yes, ma'am. Hindi na. Para mga palang good trail. Good trail lang. So, eto lang talaga, ma'am. Eto tsaka Experience lang. for the experience. Opo. For the experience. Okay? So, half na po, ma'am. Okay. No problem po. Pagbalik na lang namin. So, kung mabitin kayo, ma'am, or ka nang, ano yung, nag-change po kayo ng mind, approach na lang po yung guide nyo. Pwede? Yes po, kung mag-extend kayo. Okay po, pipila po. Palihog ko, next guide, 2. Hey! So, papunta na tayo sa may ATV. Ayan, oh. Yan, iwan na yun ako yan. Dinya? Nakita nyo yan? Amin na yung ano? First time namin actually, no? Yeah. First time namin na itatry tong ATV. Madali lang naman daw. Gas tsaka brake. Parang motor lang din. Pero tignan natin. Dalawang prino. Prino sa rapo, prino sa likod. Ito yung para matakbo at ibitin lang doon dandahan. Ito yung para matakbo. Go. Ay, ito po. Prino sa harap. Prino sa likod. Marunong kayo magmotor? Konti lang po. Hindi po ako marunong. Kasi yung motor kasi balat sa katawan ito, hindi na arms lang yung gagamitin nito. Picture mo na tayo. Sige po. Kaway, kaway. Go, go.
Okay, break. Yan. Kaway, kaway. Alright guys, so kakatapos lang nating mag-ATV. Enjoy siya, nakakabitin yung 30 minutes. Pero para sa first time na makakapag-try ng ATV, okay na yung 30 minutes. Tsaka kung gusto nyo lang ng kumuha ng mga photos or pictures, okay na yung 30 minutes. Pero kung gusto mo yung mas extreme pa na ATV adventure, pwede mong i-avail yung 1 hour nila dito. Bale yung binayaran namin sa 30 minutes ay 800 pesos. 3 spot lang yung mapupuntahan nyo doon. So, 2 kami, bali 1.6 yun lahat. Pagkatapos natin dito, pupuntahan naman natin ngayon doon sa view deck ng Chocolate Hills. So, diretsong pagod pala. Kaya kung kayo ay papagurin, mas magandang unahin muna ninyo yung Chocolate Hills. Pero pataas kasi siya. Yung ATV muna ang nandito sa baba. Option nyo naman na yun kung uunahin nyo yung ATV before kayo pumunta sa Chocolate Hills View Deck. So, tara! Dagon doon ito. Ayan. Mura 129. Wow. Dito po baba. Ito sa baba lang yung mga souvenir shops. Wala po sa Kasi taas. po ang dami. Opo. Ayan, so pakyat na tayo. Saan ako marites? Kapagod. Tarik. Tarik. Nagpulikat sa mo dahil sa kakon. So, 200 220 steps daw to. Pero malapit na tayo. Ayan. Diyan na. Konti na lang. Lapit na. Ayan. So, itong steps daw na ito, 220 steps. Dito sa may view deck. Ay. Kita-kita na lang tayo sa view deck. Pagod na. Ayan, so nandito na tayo sa taas ng view deck. Kapagod. Kung titignan mo, parang malayo siya, pero malapit lang naman siya. Ayan, hinihintay natin yung sa kasama natin. Doon pala. Kukuha siya ng video. So, doon banda doon, makikita nyo, meron na siyang yun na yung mga Chocolate Hills na iba. Ayan o. Ayan o. Biruin nyo, nakikita ko lang to sa libro ng elementary, high school. Ngayon, nakita na natin siya ng personal. So, ayun po. Ayan po yung ating inaantay. View deck ng Baka, nagpipicture si ate katay. view deck ng Chocolate Hills. Ayan o. So, dito nga sa Chocolate Hills, dito sa Bohol, ayon sa ating tour guide na si Kuya Barry, ang count ng Department of Tourism dito sa hills ay 1,268 hills dito. So, 3 munisipyo daw po ang location ng mga hills
na ito. So summertime, magiging brown siya. Doon siya matatawag na chocolate hills talaga. Ngayon naman, naabutan natin is matcha. Ayun lang sa iba, pero chocolate hills talaga ang pangalan nito. Ngayon lang kapag tag-ulan, color green siya. Kapag summertime, color brown. And then, million years ago daw, kung alam niyo ba, na million years ago daw, ayon sa ating tour guide, sa ilalim daw nito ay dagat. At saka sa ilalim, at saka ang mga hills na ito ay mga limestones. Yun po yung sinabi sa atin kanina. So habang nagta-travel kami kanina papunta dito, nagtatanong na kami about dito sa sikat na chocolate hills nila dito. At yung mga hills na yan, hindi po pwedeng akyatin kasi mga kogon grass yung nandyan sa hills. Mas matangkad pa daw sa tao or lagpas tao yung mga kogon grass na nandyan sa Chocolate Hills. So, enjoyin muna natin dito. Mag-take tayo ng mga photos and pictures dahil nakikita lamang natin to nung tayo elementary sa libro. Pero ngayon nakita natin siya personal. So guys, andito na kami sa Tarsier Sanctuary ba to? Basta Tarsier. May mga Tarsiers. And inaantay lang namin yung guide or yung tour guide namin kasi siya magbabayad ng entrance namin kasi naka-package na yun siya. And wrong timing. Medyo wrong timing kasi sobrang lakas ng ulan. So, i-enjoy na lang namin kung anong makikita namin later. So, pakita namin later. So, ang entrance pala dito in case na mag-DIY kayo kasi na pwede din namang mag-DIY. Open for hindi tawag dito regular 170 and 160 pag student, 136 pag senior and PWD. Ayan. So, pag student and senior, dapat may ID kayo ipapakita para sa ganun ay talagang madi-discountan kayo. Pag hindi, ay 170. And dito, pansin ko guys na mayroon pala silang, hindi ko sure, pero parang may orientation kasi may mga bawal dun, oh. Bawal camera flash, flashing of camera, bawal maingay. Ayun siya kasi mabubulabog yung mga Tarsiers. So, ito na guys ang aming ticket sa pagpasok dyan. Let's go! Yan na po kuya? Opo. Joke lang. Dito muna. Ay, sige. Picture. Right side lang po diretso. Diretso lang po. May mga guide na po kada Tarsier. Ay, sige po. Okay, Thank you. Yung ticket mo. Okay. May mga guide na po kada Tarsier. Sige po. Thank you. Sige po kuya. Tayo ka. Muna ka na. Ayan, so papasok na kami dito. At wrong timing tayo. Ang lakas ng ulan.
Kanina medyo tumila pero hindi pa kasi dumating yung pagkain namin kanina. So, dito lang daw po tayo. At, kada tarsier ay may guide daw na mag-a-assist sa atin. Yan. So, bawal pala ang camera flashing. Yan, camera or video flashes are not allowed and observe silence. Hindi pa tayo ganong magsasalita dito dahil nocturnal po ang mga tarsier. So, gising sila sa gabi at tulog sila sa umaga. Ayun, makatulog. Ayun. Titignan natin. Ayan, nakatulog. Kaya natin i-zoom. Ayan. Ayan, tulog siya. Wow. Hindi ganong makita dito. Pero titignan natin yung mga susunod pang tarsier. Yan, so hanap pa tayo ng mas malapit. Malapitan. Nakatulog sila. Sorry po. Hindi natin makita yung mata nila. Kasi nga tulog sila. Hopefully makakita tayo ng gising. Ayan, meron yata din doon. Yung banda. Meron silang pinipit. Dito. Meron dito gising yata. Yung kanina tulog eh. Ay, gising nga. Ang liit niya. Kaya nga ho. Tapos ano na yun yung lighting niya. Madilim siya. Hindi gaano makita. Yan, so hanapin natin yung nandito daw sa dulo. Nasa dulo daw siya eh. Dilat daw gising. Nakatingin dito sa ayun. Mahiyain siya. Oo. Yan, so 9 daw pala ang tarsier na pwede mong makita dito. Pero marami daw sila. Ayun ang 9 lang yung visible na makikita mo dito. Ayon kay ate. Ayon kay ate na nandun. May nagbabantay. Nagbabantay kada tarsier. Yung sinabi ko kanina na each tarsier may guide. So tinuturo nila kung nasaan yung mga tarsier kasi nga Hindi lalo na pag makakita. malabo yung mata nyo. Tapos nyo madilim. talaga makikita, tapos madilim. Kasi nga, yung panahon natin dito ngayon, maulan. Mas maganda sana yung kuha natin, pero nakalimutan ko na naman yung ating malamok. Yung ating zoom lens para dito sa phone. Alam mo yun, kanina pa kasi kami nag-aantay ng pagkain. Ang tagal dumating. Nawala tuloy sa isip ko na kunin yung kaya tiis-tiis na lang muna tayo sa kung anong kayang i-zoom ng ating cellphone. Yeah. Para pa sa iba or
Balik na tayo. May hinahabol kasi kaming oras. Dapat mga 5:30. Nakasakay na kami ng ferry pabalik sa Cebu. Dahil abutin kami ng gabi dito. Pag hindi kami nagmadali konti. So, tara. The Philippine Tertiary Sanctuary is an ecotourism destination located in Corelia, Bohol. It is where you can see and visit the second smallest primates that are mostly found in Southeast Asia, the tertiaries. The Philippine Tertiary Foundation established the Tertiary Sanctuary to protect these endangered species while also promoting eco-friendly tourism. Although organized entirely by local businessmen, the refuge is strongly supported by the Philippines Department of Tourism and the Department of Environment and Natural Resources. It is one of the most visited attractions in Bohol. Wala talaga. Huwag kayong matakot. Sayang yung binayad nyo eh. Hindi talaga ako. Pagbayad ka, kuya. And one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Thank you po. Bakit bibili ka? Uwi mo ng Bagyo? Ano bilhin nyo? Kabayo. Sabi ko nga bibili ka. Uwi mo sa Bagyo? Uy, nabagyo ma'am. Ay, ano? Gusto mong makakita ng malaking tarsier? Ano? Dito muna tayo ha. Sige po. Isang ikot lang tayo, isang ikot. Makati yung leeg ng kabayo. Pila mo na kayo doon, pila. Ay, dito po. Yan. Hindi. Tapos ako dito. Isa pa. Hawakan mo naman, maganda yung hawakan. Wait lang. Alam ko namang sanay ka sa kiliti eh. Hindi, Ay, hindi pala. Putin mo ka. Balik ka na lang. Kasi parang nagdadalawa yung kamay mo. Parang naging apat na. Asa? Ay, grabe. Mas maliit pa yung hinawakan ko sa balwarte. Ha? Sa balwarte, maliit lang. Lang. Mado na naman. Isa sa may biyang eh. Tama? Kalingkot. Ano ba rin? Ay, may super worm pa pala dito. Ha? May chicha worm. Ay, dito naman. Ito ba yun, ha? Ay, dito naman.
Ayan yung buffet nila na sinasabi. Ayaw magpa-kon nito. Talaga, hindi mo siya mapipilit na maghawak ng ahas. Picture tayo ba? Sunod naman natin, butterfly. Okay, biro-biro lang. Yes! Ito, pag may camera si ma'am, sabi naman. Saan yung mayari dito? Kasi naman po. Ano na lang? Sige, ito, pakahawak ko ng camera. Okay, ma'am. Talikod ka muna. Grabe, ang ganda ng damit ni ma'am. Naka-green. Ito yung bagay. Talikod, ma'am. Tapos pa kayo yung balikat. Ayan, ako na yan, ako na yan. Anak. Okay, ma'am. Harap ka na, ma'am. Na nakaangat ang dalawang kamay. Grabe naman. Okay, harap ka na, harap. Na nakaangat ang dalawang kamay. Yan. Very good naman ito. Ato, assignment mo to kay teacher. Ipasa mo to. Okay, next. Ayan. Ayan na yung gagamitin natin. Tapos ipasa-pasa niya. Yes. Sige. Ako din. Okay, talikod ka muna, B. Yan yung ulo mo, pilingon mo sa may right side. Right side. Right. Harap dito. Yan. Okay? Harap ka na, B. Harap. Na nakaangat ang dalawang kamay. Baka may pamilya-pamilya dito. Pwede yan. G-group na kayo lahat. Wow. Compress yan yung mga bata po nasa unahan. Pwede po sa Doon ka na lang kaya. sila. Dito ka papunta. Yan. Okay, 1, 2, 3. Picture lang din, no? Okay. Picture ka pasok kayo sa live. Butterflies, exit Kasama ka doon? may ibang guide daw dyan. Sir, baka makakaldo ako dyan. Okay, thank you po. Your exit po first. Stand na rin mo. Dito kayo lahat na. Yung Carabao. Yung trabaho. Halika na. Dalianan natin kasi. Alas 12 na baka gutom na yung nag-aantay. Set. Lapit ang ulan. Ayun, magkakapit. Labas tayo. Holding hand. Pag-apply kasi kayang marami. 30% at 30 hanggang 70%. Tingnan natin yung itlog nila. Itlog ng butterfly, ma'am. Yan. Saan? Yan o. Napakarami. Yan. Yung mga white. Yes, ito. Tapos ito yung mga nagiging caterpillar na po nila. Ito yung maliliit. Yes, lalaki ng lalaki pa po yan. See. Ito, marami dito, ma'am. Talaga sinadya itong kalamansi para pag-itlogan. Bali dito kasi yung ano nila, host plant talaga. Host Flat na ng butterfly ang kalamansi. May nakabalansa lang ako. Kaya pag gusto mo na magkaroon ng butterfly garden, mas magandang may ganito. Yes, mas maganda talaga. Dalawa kayo ni sir. Para doon talaga sila Itlog. Wow. Pero pag marami nang napisa yan, ililipat mo talaga yan sa ibang area. Kaya talagang May nakita tayo dito. Ayan o, dito sa Butterfly Sanctuary, dito sa Bohol. Tignan niyo yung mga upuan nila dito. Alam niyo, parang sa Japan. Dito naman, upuan. Sa Japan, di ba yung pinagkakainan yon? Dito naman, upuan ang ginawa nila. Talagang literal na bowl. Tapos, meron sila dito yung malaki. Ayan. O, di ba? Pinga. Pero ang comfort room, restroom talaga dito. Eto, hindi ko alam kung... Pero dito yata nilalagay yung ibang mga kakain.